Bakit nga ba namamatay ang mga sisiw sa loob ng itlog during their hatching period? So yun po ang tatalakayin natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, dito muna tayo sa ating production area. Papasilip ko lamang sa inyo yung mga gawa natin ngayong araw. Ito ay 3 unit na 126 capacity na fully automatic. 50% progress pa lang. Ayan. And dito naman sa kabilang side, yung mga semi-automatic natin. Made from styrofoam, no? So, mas mahal pa nga actually yung materyales na gawa sa styrofoam, mga kabakerd. So, yan, papasilip ko lang sa inyo dito yung mga gawa natin ngayong araw. So, sa side, meron tayong 3 automatic. And dito, mga semi-automatic natin. Meron pa dyan sa baba na ginagawa pa din na fully automatic. Ayan. Variety na yan. 60 to 80 capacity. Ito naman yung fully automatic din natin. Ito ready to ship na. 60 to 80 capacity yan. Ganon din yung nasa likod. And dito sa side, yan yung may fan. Yan ay yung ating 120 capacity. So, bago tayo mag-proceed sa topic natin, hayaan nyo muna ako ipakita sa inyo yung finished product ng ating unit. So, ito yung 126 capacity unit natin na fully automatic. Ito po yung kanyang finished product, no? So, 56 setter, 70 hatcher ang kabuuang unit nito combined. So, ibig sabihin magkasama yung hatcher and setter. Ano? So, yan po, fully automatic yan. Gumamit tayo ng toggle lock para hindi basta-basta nabubuksan. If ever gusto nyong i-lock yung incubator nyo, ay pwedeng-pwede. Mas matibay kasi yung ganyang klase ng lock. So, yan, 56 setter, 70 hatcher. Fully automatic po. Ayan siya, no? So, ito ay bound to Iligan City. Ayan. Sa mga interesado nito, mga kabakerd, PM nyo lamang ako sa ating Facebook page at Kabakerd Official para mas madali nyo akong makontak. No? So, yan po. So, yan po. Back to the topic tayo. Ang topic natin ngayon ay bakit nga ba namamatay ang mga sisiw sa loob ng itlog kahit na nasa ika-19 to 20 days na sila. No? But may mga circumstances or pangyayari na gano'n. Pag nag-candling kayo ng ika-15th day, hindi naman siya natutuloy na mapisa. So, kung mapapansin nyo dito sa ating gawang budget meal na incubator, ay nag-provide po ako ng screen, no? Para dun sa mga napipisa. So, para saan nga po ba yan? Ay, yun naman yung i-discuss natin ngayong araw sa video na ito. Ayan po. Kaya tayo naglagay ng screen, mga kabakerd. Ayan, kung mapapansin nyo nga po, mayroon pa tayong karton dito. Doon ko nilalagay yung mga sisiw na napisa na. Para maging limited ang space nila at hindi sila damage ng mga itlog na mapipisa na. Yan po yung reason kung bakit meron tayong separate na lagayan ng mga napisang sisiw. And then dito naman ay meron din tayong separate na lagayan covered by screen dun sa mga mapipisa pa lang, no? Para po hindi magalaw ng mga napisa na. Yun po kasi nagiging isang rason kung bakit ang isang sisiw sa loob ng itlog ay hindi nakakalabas, no? Nadadamage or nauumpog-umpog yung kanilang shell nung mga napisa na po. So ito, tinulungan ko na kasi
Ayan, kanina nga po ay marami dyan sa may loob ng screen, ano. So, ang nangyari dito, yung pinakatuka niya or yung nailabas niyang tuka ay napailalim. Yun po yung reason kung bakit natin inaalis yung mga sisiw na napisana. So, yan. Para hindi po sana magulo yung mga magka-crack pa lang. So, yan, nakasurvive siya. Gumagalaw naman na. So, yun po yung isang rason, ano. So, ito, baliktad siya. Dito siya sa kabila butas. So, tinulungan ko yan kasi parang wala siyang sign ng buhay. So, ngayon, okay naman na siya. Meron na din sign na nakapagbutas na siya sa kabila. So, siguro naman ay magiging okay na yun. Dito naman mga ka-backyard ay hinarangan natin ng screen yung mga papisa para once na hindi natin siya nabantayan at na nakalabas na sa shell, ay hindi po maapektuhan ito nakasalang natin. Ito kasi napaka fragile na mga nakasalang natin na 1 to 15 days, no? Dito kasi napuputulan ng mga ugat, kaya natin nilagay sa karton ito mga napisana. So, para hindi na sila makapaggulo ng mga ibang itlog. So, yan mga kabakard, isa din yan sa reason kung bakit hindi tayo nakakapagpapisa or hindi natutuloy mapisa yung mga nakasalang. At isa pa po, alam naman natin lahat na once na madami nang lumabas, ayan, na ganyan ang itsura, syempre po, tataas po ang humidity dito sa loob ng ating incubator. Kaya may possibility na hindi din nakalabas dahil sa sobrang taas ng humidity ay nalulunod po sila, no? O para pababain yung humidity ay kailangan lang po natin i-open or yung iba po kasi ay nagsasara ng mga ibang butas. So dapat po i-open natin yung ibang butas para makasingaw yung humidity, no? So, isa pa pong dahilan kung bakit hindi din natutuloy na mapisa yung mga sisiw sa loob ng incubator ay dahil po sa sobrang init na. No? Sa sobrang init po ay nahihirapan din na lumabas yung mga sisiw sa loob ng shell. So, kung may magtatanong sa akin, may practice ba tayo na ini-sprayan yung itlog or ini-sprayan yung mga papisana, ay hindi ko po yun try, no? Ayoko po mag-experiment ng ganon. So, ganito lang po yung practice natin, yung ating natural hatching. Ayan, may tubig lang pero hindi po tayo nag-i-spray. So, ito na po yung mga napisana, no? Yung mga pinakita ko po sa inyo. Yung mga nasa karton, tinanggal ko na po dyan. Wala na po sila dyan, sa brooder na. So, ito po yung mga itlog pa lang nung nakaraang araw. So, ayan, successful naman sila nakalabas. Ayan, kailangan nyo po talaga mag-provide ng barrier or divider kapag yung ating incubator ay semi-automatic or manual. Para po maging successful yung hatching rate natin. Ito po Brahma to. Isa-isang Brahma na napalabas natin. Ayan. So, kailangan po natin gayahin yung ganitong setup para hindi po makadamage ng ibang mga itlog na nakasalang. Sa mga magtatanong po, ano pong gamit kong ilaw? 25 watts lang po yan. Huwag po kayong manggigigil na lagyan ng 50 watts yan or 100 watts. Yung iba po kasi ganun eh. Ang gusto nila sa incubator nila is mabilis nila mapainit. Hindi po natin kailangan yan. Ang kailangan po natin is yung mga ilaw na umiinit at least para makapag-produce ng heat dito sa ating incubator. Huwag po kayong maglalagay ng matataas na watts ng bumbilya dahil ang gusto nyo po mangyari nun is maging oven na yung incubator nyo. Maluluto na po yung mga itlog na sinasalang nyo. So, ayan, mas mababa sa 25 watts, mas maganda pa nga po. So, marireach naman niya yung init niyan. So, sa mga nagmamaliit po ng styrofoam na incubator, ay mas maganda pa nga po ito actually sa mga plyboard, ano. At mas mahal pa nga po ang materyales na styro kaysa sa plyboard.
At ayan po, proven and tested naman na sa akin, ito rin ang gamit ko, no? Matipid pa po to sa kuryente. Wala nang patayan to mga kabakerd, 24/7. So ayan. May mga ayaw kasi ng styro kasi nga syempre sa itsura niya mukha naman talagang hindi makakapagpapisa, ano. Pero yan na po. Kitang-kita nyo naman na nakakapagpapisa itong ating gamit. At isa pa mga kabakerd, reason kung mapapansin nyo bakit yung mga last batch, halimbawa yun, mga na-pull out ko na ng mga sisiw, successful na napisa. And then meron bigla na maiiwan mga 3 or 5, no? And then hindi po mapipisa. Ano pong reason nun? Yun nga po, marami na siya napagdaanan na alog-alog na yun. At meron na ding mga mikrobyo na nag-penetrate sa loob ng shell ng mga sisiw. So, yun din po yung reason kung bakit yung last batch ng ating mga papisa ay kadalasan hindi natutuloy na makalabas. No, alam ko po na may mga naka-experience na niyan, yung mga last batch or ayan po, yung mga last na nakasalang na papisa and na-expect nyo ay hindi po natutuloy dahil may mga bakterya na po na nag-penetrate sa loob ng shell na mga mapipisa nating sisiw. So kaya ugaliin po natin after ng salang ay mag-disinfect po tayo ng incubator. Wag po natin kakalimutan na mag-disinfect ng incubator. Wag lang po tayo salang ng salang, ano. Linisin din po natin yung ating incubator mga kabakerd. So kung napapansin nyo, baka nasita nyo yung tubig na gamit natin, ano. Hindi po yan madumi, malinis po yan. Yun lang, hindi natin nababrush kasi yung loob kaya nagkaroon na ng algae or ng lumot sa loob. Kasi may screen, prevention yan kasi nga po manual tong ating incubator, magkakasama yung sisiw na mapipisa. So may possibility na ma-shoot diyan yung sisiw and then maging cause pa ng pagkamatay niya. So ang tagal-tagal niyong inantay, then malulunod lang. Kaya nilalagyan ko po yan ng screen. So yun lamang sa ngayon mga kabakerd, naway na-explain ko na maayos yung mga reason kung bakit hindi natutuloy or may mga sisiw na hindi natutuloy mapisa. Kahit naman na nasa 19 to 20 days na. Yun lamang po sa ngayon. Happy breeding and happy farming po sa ating lahat.